tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika, upang totoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang Maharlika. Maharlikang umaga po at masayang buhay, si Deo Palma, Tubong Mindanao, at dating misyonaryo ng yoga and meditation for the last 20 years. At nakapaglingkod na rin po sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng South America, Europe, Southeast Asia, Africa, and Asia. Sa ngayon po ay nandito tayo sa Bayang Mahal, sa lupang hinirang, ang Maharlika. At patuloy po tayong nagsasaliksik at inaalam ang mga bagay-bagay dito sa atin sa pamamagitan po ng mga impormasyon na nanggaling sa ating mga dalubhasa at experts sa kasaysayan. Hayon po sa kanila, ang ating mga ninuno nung unang panahon already enjoy a higher form of government, and the people pay tribute for protection in time of war and peace. Pero yung mga namumuno po, katulad ng mga dato at mga hari, ang kanilang kapangyarihan ay nagbumula sa mga tao. Yung pong sinasabi natin ngayon na the power of the state emanates from the people. And it is the people who gives power to the leader. At ang mga tao po nung unang panahon ay may kapangyarihan din na pwedeng alisin ang kanilang mga pinuno o mga hari o mga dato kapag ito ay nagkakamali. So kung titignan natin, ang ganitong pamamaraan ay nangyayari din ayon sa mga teorya nila Thomas Hobbes, John Locke at Jean Rousseau, yung parang sinasabing People's Congress, no? Na kung saan ay embedded ito sa mga constitution ng ating bayan ang pagkakaroon ng superiority ng mamamayan doon sa mga politiko o kung doon man sa mga military, no? So nag-exist na po ito pala nung unang panahon pa. At sinasabi rin na ang Maharlika noon ay puntahan o daungan ng iba't ibang mga lahi na nangangalakal tulad ng China, tulad ng Arabo o India, at tinatawag po nila ang lupang ito na Survat na Dwipa or the land of gold and treasures. And presently, ayon na rin sa mga nagsasaliksik at mga dalubhasa sa ganitong usapin, na they refer this island Surna Vatna Dwipa doon sa Maharlika at Indonesia. So sinasabi po na ang yaman ng archipelago natin ay talagang kitang-kita. Naaalala ko pa nga noon nung nag-celebrate kami ng 7th Sunrise Festival o Ilocos Sining. Ngayon po ay 21st year na ang isi-celebrate ng Sunrise nito. Ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap si Madam Imelda, at siya rin nagsabi na nung unang panahon daw ang mga gold ay dinadampot lang sa tabi ng ilog, and we have more gold than silver. Pero gusto ko rin pong ipaliwanag na ang Maharlika natin ngayon ay hindi po nag-run after sa tinatawag nating Marcos Gold or
gustong angkinin ang buong archipelago ng isang angkan, or kunin ang mga ancestral domain ng ating mga IPs. Ang pinaka-purpose po natin sa Maharlika natin, dahil ang nakita po ngayon ay ang pinaka-problema ng bayan natin na sa korupsyon. Attention, fellow citizens. Due to the tireless efforts of our esteemed government officials, we are proud to announce a new symbol of our great nation. Out with the humble carabao and in with the crocodile. Yes, you heard that right. What could better represent the dignity, compassion, and humility of our senators and congressmen than the majestic crocodile? Like our leaders, this powerful beast stands proudly at the top of the food chain, reminding the lowly peasants, voters, of their place in the ecosystem. After all, this creature is as adept at lurking in murky waters as our officials are at navigating tax pesos toward worthy projects. Personal jets, luxury vacations, you name it. With jaws wide open, ready to snap up anything of value, the crocodile exemplifies the fierce independence and self-rewarding nature we've come to know and love in our elected representatives. So, let's welcome this new, honest mascot, the crocodile, truly the face of governance we deserve. Kaya lang, ang korupsyon po ay hindi siya ang pinakaugat na pinanggagalingan ng problema. Ito'y bunga lamang ng isang eroded values and virtue natin. Sinasabi nga nung unang panahon ay may mataas na antas tayo ng value and virtue na kung saan ay napakalaki ng respeto ng ibang mga bansa sa ating mga ninuno. Halimbawa, yung ancient China po ay dumadayo dito sila sa atin in exchange of their products. O for example, yung porcelain nila ng gold. Ngayon, minsan wala po ang mga ninuno natin doon sa pinupunta nila. Ang ginagawa nila ay iniiwan na lang nila ang kanilang mga produkto at binabalikan after 3 months or 6 months. Pagbalik po nila, andoon po ang bayad in form of gold or silver. Kaya ganun na lang ang kanilang paghanga sa honesty and sincerity ng ating mga ninuno. At ito po ang hangad ng Maharlika natin ngayon. Ang muling maibalik ang ganoong value and virtue na nawawala na dahil sa mga nakalipas na pagkakataon at panahon dahil sa iba't ibang mga elementong nangyayari sa ating bayan. So, yun po, huwag niyong kakalimutan, our Maharlika is not running after the gold. It is not running after to own an archipelago or running after lands. But we are truly wanting to bring back our lost identity based on the greatness of our values and virtue. So okay po, hanggang dito na lang at sa muli, kami po ay nananawagan sa aming advocacy sa Maharlika na patuloy niyo po sanang suportaran sa pamamagitan ng likes, subscribes, and share. Maraming salamat po at maharlikang umaga sa inyong lahat. Handa ako lumaban makamit muli natin ang kalayaan. At ang higit na mahalaga, dapat lahat tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika. Upang totoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang Maharlika.